Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong at tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na tayo po ay ginising at tayo po ay taglay-taglay natin ng buhay at kalakasan. Yan. At sa umaga po ito, purihin po natin ang ating Panginoon sapagkat siya ang patuloy na makakasama natin sa buong maghapon at siya po ang antabay sa atin, gagabay sa atin, pagbibigay ng pagpapala sa atin. Kayo po ba ay pumupuri sa ating Panginoon? Nawa po ay lagi natin sa ating pong mga labi ay lagi nating purihin ang ating Panginoon. Yan. So binabati po natin ang ating po mga kaibigan, diyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculaw, Baler, Nueva Ecija, yan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. Pati na rin po dyan sa Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. Yan. Siyempre, akin po kayong inaanyayahan na dalawin po ang ating pong Facebook page, Adventist World Radio Manila, pati na rin ang ating pong YouTube channel na Adventist World Radio Manila. So, i-like niyo po ninyo at subscribe, para po kayo ay magiging updated sa ating pong mga programa na ginagawa sa araw-araw. At siyempre, kung meron kayong gustong batiin, ay batiin naman po ninyo 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. At syempre, binabati po natin ang ating po mga listeners dito sa Mega Manila. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. Yan. So ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Yan. Ating pong tinitingnan po yan. Ito. Paano ba maging inspirasyon sa iba? O nga po pala, iniisip ba natin yan na tayo ay makagawa ng magagandang bagay at yung mga tao, sila po ay ma-inspire na gumawa rin ng mga magagandang bagay. Bakit parang negative na lamang ang reaction ko sa mga nangyayari? Yan po ay minsan talagang nangyayari po yan. Yung mga reaction natin, nagkagalit tayo bigla. Pag nakapanood tayo ng hindi magaganda na yung parang sinasadya o kaya naman parang hindi nag-iisip na mga tao at nakikita natin na parang nagagalit po tayo. Lalo na kung maraming naaapi at mga mayayabang ang nakikita po natin, iba yung reaction agad natin. Parang normal lang naman po yun, pero talaga po bang normal? Kaya ko bang mag-spread ng positivity? Yun po ang isang tanong. Sa lahat ng mga nangyayari sa ating mga negative na mga bagay, can we spread positivity? Yan po ba ay magagawa po natin? Ito pa, paano maging positive ang outlook sa buhay? Paano nga po ba na tayo ay magkaroon ng positive outlook? Kaya nga po titingnan po natin sa banal na kasulatan ang mga bagay po na makakatulong sa atin para tayo magkaroon ng positive outlook. At dito po sa ating programang mga pangakong di nabibigo, wag po kayong bibitaw. Kayo lamang ay maratili sa ating pong stasyon at makinig ng ating pong mga sasabihin mula sa banal na kasulatan. Yan. So, ang ating pong topic for this morning ay spreading positivity. Yung pagpapalaganap ng isipang positibo, Paano po kaya iyon? Yan. Kaya nga tingnan po natin yung ating pong text ngayon. Matthew 5:14-16. Matthew 5:14 and 16. Ito po sabi, you are the light of the world. Yan. Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sabi po dito, let your light shine to the world. Yung ilaw daw po muna natin ay pagningasin po natin sa mundo. Yung liwanag po natin ay magliwanag sana sa harap ng iba upang makita po ito po makikita ng mga tao yung mga mabubuting gawa po natin. At ano daw po, luluwalhatiin po ba tayo? Hindi. Ang binabanggit po dito, upang luwalhatiin nila ang ating Ama na nasa langit.
So, eto po pala, no? Yung focus po natin by giving light is not for us to be looked upon or to be looked up to, kundi tayo po ay lumiwanag para ang ating Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, ay mabigyang kapurihan. Alam niyo po, sa mundo ng puno ng mga negative na mga bagay, mga reklamo, yung pagkabahabahagi, tayo po as Christians ay tinatawagan tayo ng ating Panginoon na maging anak niya, maging mensahero ng liwanag at maging mensahero ng pag-asa. Yung pagpapalaganap po ng pagiging positibo ay hindi tungkol sa pagbawalang bahala doon sa mga problema. Ito po ay tungkol sa pag-aalok ng mas magandang pananaw na batay sa pananampalataya, pag-ibig at katotohanan. No? So ibig sabihin po, no, tayo po ay tinatawagan ng ating Panginoon na itaas ang antas ng ating pong pamumuhay, na ibase po natin ito sa pamumuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman, tandaan po natin, paano tayo mag-spread ng positivity, no, sa ating pong buhay. Tandaan po natin yung word na glow. Yan, glow po pala. G-L-O. Lagi nating naririnig to, ay glowing ka ngayon. Yan po yung naririnig natin, no? Parang ang ganda ng aura mo ngayon, ah. Yan, parang nagniningning ang iyong yung mukha, no? So glow. Ano daw po yung glow? Paano tayo give ng positivity? G, okay? Give encouragement freely, no? Tayo daw po ay magbigay ng magandang mga salita na nakaka-encourage. Okay? L, let gratitude be your attitude. No, hayaan daw po natin yung pasasalamat ang ating maging saloobin. No, ang ganda po, no? Letter O, overcome negativity with goodness, no? Pagtagumpayan daw po natin yung mga negative na mga bagay ng kabutihan. At W, witness joy in everyday life. No? Maging saksi daw po tayo ng kagalakan sa araw-araw na buhay po natin. So yan po yung glow, no? Ating pong tandaan po yan. So isa-isahin po natin. Para tayo mag-spread ng positivity, glow. Ayan, letter G, give encouragement freely. No? Minsan po, sa ating pong buhay, no, parang hindi tayo malaya magbigay ng mga positive na mga encouragement, no? Yung mga positibong tao, ito po ay sila po yung nagpapatibay sa iba, no, sa pamamagitan ng mabubuting salita, yung mga taus-pusong papuri at yung mga pakikiramay, no. Wala pong halaga ang encouragement, kung hindi po ito totoo na sinasabi. At ito po ay hindi nabibili, no? Hindi pwedeng sabihin natin, "Oy, bigyan kita ng 100." I-encourage mo nga ako. Hindi po kasi totoo 'yan, no? Pag sinabing encouragement, syempre dapat bukal sa puso, no? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:11, encourage one another and build each other up. No? Atin daw pong palakasin ang loob ng bawat isa. Yan. At patibayin po natin ang bawat isa. Now, tayo po ba ay nakakapagpatibay nung mga gawain, yung mga salita, no? Kapag tayo po ba ay nagsalita ay nagiging maayos yung relationship natin, no, sa ating pong kapwa. Yan po ang dapat nating pagtuunan ng pansin, mga kapatid, mga kaibigan. Na kapag tayo po ay nagsasalita, nawa, no, sa ating pong buhay maging encouraging ang ating pong mga sasabihin. Sapagkat pag hindi encouraging, paano pa, no? Paano pa ang buhay natin dito sa mundo? Bakit pa tayo nandito kung hindi naman tayo makakatulong sa ikabubuti ng iba, no? Tayo po ay tinawagan ng ating Panginoon. Sabi po sa Proverbs 12:25, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. No, talaga po, no? Yung pagkabalisa daw po ay ito po yung nagpapabigat ng puso. Ngunit ang mabait na salita ay nagpapayapa nito.
Napakabuti, no? Na tayo kapag tayo po ay nagsalita ay magsalita tayo ng mga encouraging words, no? Maitaas po natin yung mga tao na sila po ay tumayo na nagtitiwala sa ating Panginoon at sila po ay hindi mawawalan ng pag-asa. Kapag tayo po kasi ay nagsasalita ng mga magandang mga salita mula sa ating pong mga puso, bagaman mabigat ang mga pinapasan ng mga tao sa paligid po natin, nakikita po nila na ang ating Panginoon ay kasama natin. At na-encourage din sila na sila ay nagkakaroon ng pag-asa kapag tayo ay nagpapakitang merong ginagawa sa buhay natin ng ating Panginoon. Okay? Sabi po ng isang writer na si Joel Osteen, sabi po niya, be an encourager. The world has enough critics already. No? Oo, talaga po tama yan. No? Yung sinasabi dito, ang mundo daw po ay napakarami ng mga kritiko. No? Kaya nga, maging tagapagpalakas ng loob tayo. Bibihira po kasi yan. Yung ganyan. Dahil nakikita po natin sa mga social media, sa Facebook, sa YouTube, ba't kaya puro bangayan yung mga tao, no? Lalong-lalo na sa mga politika, no? Ay talagang nagkakaroon ng mga bangayan, no? At ang focus nila ay hindi naman para sa ikabubuti ng mga tao o ng mga mamamayan, kundi minsan ay dahil sa nag-aaway lang, no? Pataasan. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na binabanggit sa atin dito ni Joel Osteen, maging tagapagpalakas daw po tayo ng loob, no? Dahil marami ng mga kritiko dito sa mundo. Okay? Sabi ng hindi kalalang author, sabi po niya, a word of encouragement during failure is worth more than an hour of praise after success. No, ang isang salita daw po ng encouragement, no, ang paghihikayat o yung magagandang mga salita ay higit pa sa ah, isang oras, no, ang isang oras ng pagpuri, no, pagkatapos ng tagumpay. Alam niyo po, minsan tayo po ay nakakaranas ng kabiguan. Ang mga pagkakataon ay minsan naghihintay lang po tayo ng sino kaya mag-i-encourage sa akin, no? Naghihintay tayo na ganyan. At kapag tayo nakarinig ng isang encouragement, maaalala po natin ito. At nagiging maganda yung ating kalooban, no? Pero sa isang papuri, no, kahit isang oras na papuri, ang daming sinasabing mga papuri, syempre, parang natural na tanggapin mo yung papuri kasi ikaw ay nagkaroon ng tagumpay. Ikaw ang naging successful, no? Parang deserve ko 'yan, yung mga magagandang papuri. Pero ang magandang encouragement minsan kapag tayo ay nabigo, no, bibihira po kasi ang mga taong nagsasalita ng encouraging word kapag yung tao ay nabigo. O kaya hindi nanalo, no, o kaya natalo, no. Kaya nga po napaka-importante doon sa una nating word, no, give encouragement freely. Okay? Tayo po ay magbigay ng encouraging word, no, ng malaya. Okay? Sunod po doon sa word natin na glow, no? Let gratitude be your attitude. Oo, yan. Sabi po, hayaan daw po natin yung pasasalamat ang maging saloobin natin. Kayo po ba ay laging nagpapasalamat, no? Minsan iniisip natin, dapat tayo magpasalamat lang sa Panginoon kapag maganda yung nangyari. Pero alam niyo po, ang pagiging positibo, ito po ay dumadaloy mula sa puso na mapagpasalamat. No? Tinutulungan tayo ng pagpapasalamat, yung being thankful, na tumuon sa ginawa po ng Diyos sa atin. Sa halip na tayo po ay tumuon sa mga pagkukulang, no? Pagkukulang natin. Kayo po ba ay laging tumutuon sa pagpapasalamat? Minsan iniisip natin, magpapasalamat tayo pag maganda yung nangyari. Pero pag hindi maganda yung nangyari, ay hindi tayo nagpapasalamat. Sabi po sa atin, sa lahat ng pagkakataon, tayo daw po ay magpasalamat. Yan po ay 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances. No? Tayo po ba ay nagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon? Napakabuti po ng ating Panginoon na tayo ay laging binibigyan niyang pagpapala.
Pero sabi ni Job, ako ba ay magpapasalamat sa aking Panginoon dahil sa maganda lang yung nangyari sa akin? Oo, sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking nanay, hubad din naman akong babalik sa lupa. No? Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Biro niyo po nangyari na, ang daming mga pangit na nangyari, no? Na nawala lahat ng mga ari-arian ni Job. Nawala yung kanyang 10 anak. Iniwanan siya ng kanyang asawa at siya po ay nagkasakit ng masakit na talagang parang wala nang kagalingan. Pero ang ating hero na si Job ay nagpasalamat pa rin sa ating Panginoon. Sa Philippians 4:6, ito po ang sabi, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. No? Hindi lang po sinabi dito na lalapit lang tayo sa ating Panginoon o mananalangin lang po tayo kapag tayo ay may mga pakiusap, no? O kaya mga pangangailangan. Sabi po dito na merong pasasalamat. Ano man daw po ang nangyari, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. At ating pong ilagak ang lahat ng ating pong mga pangangailangan sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay nagnanais na maging maayos ang ating pong buhay. Lagi po tayong magpasalamat. Sabi po ni Melody BT, no? Gratitude turns what we have into enough. Ang ganda po, no? Ang pasasalamat daw ay ginagawang sapat ang lahat na meron tayo. Alam niyo po minsan, lagi nating sinasabi na kulang tayo. Kulang ang natatanggap natin, kulang lahat ng mga panggastos, lahat ay kulang, hindi sapat. Pero alam niyo po kapag tayo daw po ay nagpapasalamat, nagiging sapat daw po lahat ng natatanggap po natin. Hindi tayo nagkukulang dahil tayo ay laging nagpapasalamat. Alam niyo po, ang sabi sa atin ay, count your blessings. Name them one by one. No? Pasalamatan po daw natin yung lahat ng mga pagpapala. Isa-isahin po natin kung ano yung mga pagpapalang natanggap po natin. At makikita po natin na sapat-sapat yung binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi po ni G.K. Chesterton, no? A thankful heart is a happy heart. Gusto niyo po bang maging masaya? Maging mapagpasalamat daw po tayo. Dahil ang pusong nagpapasalamat ay pusong masaya. Kung hindi po kayo masaya, umpisahan na po ninyo na kayo ay maging mapagpasalamat. Dahil sa pagiging mapagpasalamat, kayo ay lalong sasaya. Okay? So yan po, yung letter L. Let gratitude be your attitude. At sunod po yung letter O. Overcome negativity with goodness. No? Panagumpayan daw po natin yung mga pangit na isipan, yung negativity, no? ng kabutihan. Kapag tayo po ay naharap sa pagpuna o kaya sa chismis o kaya sa takot, no? Tumugon tayo ng merong kabaitan. Tumugon tayo ng merong karunungan at may kapayapaan. Okay? Labanan daw po natin yung kadiliman sa magitan po ng pagbukas ng ilaw. No? Ang ganda. Ano bang ginagawa natin po pag madilim? Siyempre, binubuksan po natin yung ilaw. No? Huwag po nating hayaan na tayo po ay laging nasa kadiliman because buksan po natin yung ilaw. So, magitan po ng kabaitan, karunungan, at kapayapaan. Sabi po sa Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Wag daw po tayo na magpadaig sa masama, kundi daigin po natin ng mabuti ang masama. Yan. Minsan tayo po ay nadadaig. Paano tayo nadadaig? Masama pala siya. Kung masama siya, mas masama ako. Minsan ganyan ang sinasabi po natin, no? Pag lalong-lalo na, pag tayo ay nagagalit. Pero ang advice po sa atin dito, paano natin madadaig ang masama? Daigin daw po natin ang masama ng kabutihan. At tayo ay mas mananagumpay
Dahil sa kung iniisip natin na mapapanugumpayan natin o mas magiging masama tayo doon sa tao na gumawa ng masama sa atin, ano pa ang pagiging Kristiyano po natin? Ano pa yung pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus kung hindi rin naman tayo magiging katulad ng ugali ng ating Panginoon? Sabi po sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath. No, ang malumanay daw po na pagsagot ay pumapawi ng puot. Paano ba kayo sumasagot? Kapag kayo po ay ginawa ng masama, ano ang nagiging sagot ninyo? Masama ding mga salita, no? Minsan mas hinihigitan pa natin. Kung malakas yung boses ng isa, mas lalakas pa natin yung boses natin. Kung pangit yung sinabi ng isa, mas pangit pa yung sasabihin natin. Wag daw po yun. Kundi tayo daw po ay sumagot ng malumanay. Sapagkat pag tayo ay malumanay sa ating pong pagsagot, ay napapawi po yung poot. Sabi po ni Roy Bennett, okay, you cannot control everyone else's negativity, but you can control your response. No? Tama po yun. No? Hindi po natin makokontrol ang mga negative na mga bagay sa mga tao. Pero, kaya nating kontrolin kung papaano tayo tutugon doon sa hindi magagandang sinasabi ng mga tao. Okay? Maaari siguro na sila ay pangit talaga yung magiging sasabihin nila dahil sa yun ang pinanggagalingan nila. Sa puso nila ay talagang punong-puno ng galit. Pero, nasa iyo naman yun kung ikaw ay bababa sa mga level, no? Tayo po kasi as Christians, we don't go down to the level of other people. Kung sila ay masama ang ugali, tayo po ba ay magiging masama rin ang ugali dahil yung mga tao sa paligid natin ay masama ang ugali? Hindi po. Dahil meron tayong Kristo, no, na pinaglilingkuran. Ang Panginoon, hindi siya bumaba doon sa level ng mga masasamang tao, kundi kanyang iniangat, no, yung level na yon ng mga tao. Kaya napaka-importante po mga kapatid, mga kaibigan, na ating pong pagtuunan ng pansin, na i-control po natin yung response natin, na maging katulad ng response ng ating Panginoon. Sabi po ni John Gordon, positivity doesn't mean ignoring reality. It means choosing hope in spite of it, no? Ang pagiging positibo ay hindi yung hindi nangungulugan na babaliwalain mo yung mga tao sa paligid o yung mga katotohanan ng kaguluhang nakikita po natin. Kundi pinipili po natin na mas pagtuunan yung pag-asa. Bagaman maraming mga hindi magagandang bagay ang nakikita natin dito sa mundong ito. Kaya napaka-importante po mga kaibigan na tayo ay mag-focus doon sa positive, no? At ito ang ating pong piliin na sundin. Okay? So yan po, yung letter O, overcome negativity with goodness. And yung letter glow, W, yan. Witness joy in everyday life. Saksihan daw po natin ang mga kagalakan o kasiyahan sa araw-araw na buhay. Okay? Alam niyo po, nakakahawa ang pagiging positibo. No? Kapag nakita ko sa mga tao na lumalakad dyan at masaya, kumakanta, no? Parang gusto nyo na rin kumanta. No? Kapag yung tao ay, kapag nakikipag-usap kayo, laging masaya yung kanyang aura, laging maganda yung kanyang sinasabi, parang gusto natin, ano tayo na naiintriga po tayo, no? Nagugustuhan po natin yung mga ugali ng mga tao. Tinatanong natin, bakit ka masaya, no? Kapag sinasalamin po natin ang kagalakan, kahit sa mga simpleng bagay ay tinitingnan po natin kung ano yung magandang ginawa ng ating Panginoon. Ipinapakita po natin sa mundo ng ating Panginoong Hesukristo ang ating pong lakas at pinagmumulan ng kapayapaan. Yan po kasi, ang kapayapaan po kasi hindi makukuha dito sa mga bagay-bagay dito sa mundo, kundi ang kapayapaan ay makukuha natin sa ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Nehemiah 8:10,
The joy of the Lord is my strength, no? Ang kagalakan po ng Panginoon ay ang ating lakas, no? Kaya focus tayo sa kagalakan po natin sa ating Panginoon. Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is joy, no? Isa po sa mga bunga ng Espiritu ay kagalakan. At kung nasa atin ng banal na Espiritu, lagi po tayong masaya. Sabi po ni C.S. Lewis, joy is the serious business of heaven. No? Ang kagalakan daw po ay seryosong gawain ng langit. Ninanais ng ating Panginoon, ninanais ng mga anghel na lagi po tayong masaya. No? Sabi pa ng isang hindi kilalang author, a joyful heart is a magnet for miracles. No? Ang masayang puso daw po, ito po ay humihila, no? Magnet po ito, no, ng mga himala na nangyayari sa buhay ninyo kapag kayo ay masaya. Kaya napaka-importante po, no? Natandaan po natin, gusto nyo pa ba na magkaroon ng masayang buhay? Tandaan po natin yung ating acronym, GLOW. Okay? G, give encouragement freely. L, let gratitude be your attitude. O, overcome negativity with goodness. And W, witness joy in everyday life. Alam niyo po sa buhay po natin na parang maraming mga hindi magagandang nangyayari. Tayo po ay maging paraan sana na sumigla, no, sa ating pong pagsasalita, sa ating pong paggawa, sa ating pong pagkilos, makita nawa ang positive outlook sa atin sa araw-araw. Nakikita sa atin na tayo po'y nananalangin, tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, at tayo po ay nagiging encouragement sa iba. Alam niyo po, kapag tayo po ay laging nag-focus na mag-glow sa ating pong buhay, no? Ating pong makikita na yung mga tao sa paligid natin ay pumupuri sa ating Panginoon at sila rin ay nakakaranas ng kasiyahan dahil ang ating Panginoon ang kanila pong magiging kasiyahan. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na sa pagkakataong ito sa inyo nanggagaling ang aming pong kasiyahan. Patuloy nawa po na dumaloy sa aming pong buhay ang kasiyahan na ito upang sa mga taong aming nakakasalamuha, sila po ay pupuri sa inyo at tatanggapin rin kayo na makasama ng kanila pong buhay. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayong inaanyayahan sa susunod po nating pagkikita. Nawa po ang pagpapala ng ating Panginoon, ang kahusayan sa inyong buhay at kasiyahan ay maranasan po nating palagi. Magandang umaga at God bless po sa inyong lahat.